I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Nako mga best, kumusta po ang yung Christmas nyo? But syempre mayroon tayong updates na videos. Ayan, shout out sa inyo mga beso ha. Mga Marcos loyalists and supporters, Filipinos and OFW, kumusta po kayo? Ayan, sana po masaya ang inyong mga Christmas, no? So, but anyway, nakikita nyo ito guys, ay siguro kilala niya ito. Ito, very short lang ito. Gusto ko lang i-update sa inyo, no? Kaya abangan po natin ang mga susunod po na hakbang ng pamahalang Marcos tungkol dito sa pagpapatayo ng BNP, ng nuclear power plant pala, no? Sana po guys, no, matuloy-tuloy talaga, kasi marami kasing kumukontra no? So dahil dito mga kababayan, sabi po dito ng TV Patrol, no? Sabi po dito mga kababayan, medyo na-delay lang tayo ng mga ilang araw, okay? Bababa ang presyo ng kuryente pag naipatayo ang nuclear power plant sa bansa. Uunlad ang ekonomiya pati na buhay ng mga Pilipino. Tama po yun. Alam po natin ang pinatayo ni dating Pangulong Marcos Sr. ng BNP talaga namang grabe, no? Sayang, ang laking paghihinayang natin sapagkat kung ito po ay pinaandar, no, ni Cory Aquino, sana po hindi po nagiging kalbaryo yung pagbabayad ng napakamahal ng kuryente every month. Judith nga pag dumating si Judith, handa mo na yung pera mo, no? So dahil dito mga kababayan, ang sabi dito, pasado na ang Pilipinas sa unang bahagi ng requirements ng International Atomic Energy Agency para makapagbuo ng nuclear power plant. Porsigido naman ang Meralco na magtayo ng sariling nuclear facility sa mga susunod na taon. Ito talaga si Meralco, no, laging singit-singit. Sabi ko nga, no, bakit ito si Meralco? Baka mamaya ito si Meralco, lalo niyang tataasan yung bayad na naman, di ba? So sana ang gobyerno na lang talaga ang magmamanage nito. Wag na lang kasing isali-sali itong mga ibang private sector pagdating dito sa kuryente, mga kababayan. Tama po ba ako? So dahil dito mga besa, I really hope, no, wish na sana po matuloy-tuloy na po ito, no? Ayan naman po ang isa sa pinaka goal ni Pangulong Marcos Jr. na lahat po ng mga proyekto ng kanyang ama ay kanyang itutuloy, mga kababayan, no? So dahil dito sa mga para pag pinag-usapan mo itong nuclear power plant, ay maraming kontra dito. Number 1 ang Dilaw, mga kababayan, dahil mismo Dilaw ang nagpatigil dito, no, sa pagpapaandar ng BNP dyan po sa Bataan. Sayang lang kasi alam nyo, pera po ng pamahalaan ito ang ginastos dito. Kanya lang talagang minalas ang mamayang Pilipino. Sabi ni Kurikong, let's Filipino suffer, sabi niya, di ba? So I think iba yata ang ibig niya sabihin. Well, anyway, huwag na natin pag-usapan po yun. Pero para sa akin naman, mga kababayan, kung ito ay pasado na sa unang requirements ng International Atomic Energy Agency, so ibig sabihin ang pangalawa, papasa talaga yan. Hanggang pangatlo, pang-apat, pang-lima, papasa po yan, no? Alam nyo guys, no, sa totoo lang, maraming pera po ang nahinayang dito sa BNP na ito sapagkat ito taxpayer po ito ng mamamayang Pilipino, no? Kaso lang, walang pagmamahal si Cory sa atin dahil hindi niya po itinuloy ito. Ito ay pinatayo ni dating Pangulong Marcos Sr. para sa mamamayang Pilipino, hindi para sa kanya. Nang sa ganun, makikita ng mamamayang Pilipino na ang kanyang pamumuno sa 20 years ay mayroon naman talagang
memories na maiwanan. Kaso lang, ayaw ni Cory. Kasi sabi niya nga, ayaw niya daw maalala itong dating Pangulong Marcos Sr. So, ang tanong naman kasi, ano ba talaga naging kasalanan ni Apo Lakay? Dahil ba dito kay Noy Benigno? Hindi naman siya ang may gawa, no? Alam niyo naman kung sino po ang trending na kumitil ng kanyang buhay, no? Ni Benigno. Sabi nga ni Master Sergeant Martinez ba yun, guys, na kinulong, tinuro nga ito si Danding, di ba? So, pero namatay yun, mga kababayan, na mga ilang taon na nakaraan, kasi habang nagbabike dyan sa MOA, ay binangga ng isang van. Kasi nakalabas yun si Sergeant Martinez, correct me if I'm wrong kung tama ba ako doon sa pangalan niya. Kasi siya po ang nag-isiniwalat siya ang nagsiwalat na si Danding ang nasa likod ng pagpatay ni dating Senador Benigno Aquino. So dahil dito mga kababayan, ayan, Pilipinos pasado sa unang phase para sa nuclear power plan. Aba, magandang balita ito mga kababayan. So abangan po natin ang magiging resulta nito sapagkat ay ang Pangulong Marcos Jr. sabi niya nga lahat po ng mga unfinished business ng kanyang unfinished project ng kanyang ama ay talaga namang matututo pa rin niya at itutuloy, no? Bagamat if ever na matuloy talaga na ito, matatapos ito for sure, wala na po siya sa pwesto, no? At siyempre sa susunod na mga pangulo ang magtutuloy. I really wish na talagang pangulo ng next president ng Pilipinas ay yung talagang may concern, no, sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo dito? Well, anyway, basta hintayin po natin ang mga magagandang hakbangin ng pamahalang Marcos Jr. So, yun guys, ito pa, may another updates po natin, mga kababayan, ito. So, ito pa, mga kababayan, no, dito naman tayo dumako sa DepEd. Dahil dito, mga besa, kung itong mga nakaraan sa pamumuno ni Sara Duterte, walang ganitong mga magagandang panukala, sapagkat ito ay hindi naman talaga nagtatrabaho yan si Sara. Alam nyo naman po ang kanyang mga nagawa sa DepEd ay ang confidential fund na talagang issue trending sa balat ng lupa ang kung saan napunta yon. Sabi po nga ng mga netizen ay binulsa, di kayo naloka. Well, anyway, sabi po dito guys, no, basahin po natin. Sabi po ng People's Tonight, sa ilalim ng kasunduang nilagdaan nitong Biyernes, December 20, matutugunan ng School Infrastructure Program Phase 3. At Phase 3, ang isang bahagi ng halos 165 classroom shortage sa 600 paaralan sa siyam na rehiyon sa buong bansa. Di ba magandang news ito, no? Under the Angara administration. Simula 2025, plano ng DepEd na maglunsad ng bagong mga proyekto, public-private partnership, which is ang PPP, para magdisenyo, magpundo at magtayo ng 15,000 silid-aralan na inaasahang mapakinabangan rin ng mahigit na 600 mag-aaral. For sure ito guys, matutuloy ito talaga. Kasi dekada na, maraming din na mga school na talagang bulok na, no? O medyo luma na, no? So kailangan medyo palitan na lang para kawawa naman ang ating mga mag-aaral. Tuloy, sinusuri ng kagawaran ang mga posibilidad ng pagtiyak sa pagtatayo ng mga silid-aralan, may access sa sustainable energy, internet, connectivity, water system, furniture at fixtures. Ay wow, ay di kompleto Ricardo ito guys, yan ang maganda. Kung magpatayo ka, dapat kompletuhin mo na, no? Di ba? Tuloy ay tumitingin rin ang ahensya ng iba pang innovative future ng PPP, kabilang ang Bundled Campus Development School Library at iba pang mahalagang infrastruktura. Magandang balita po yan, no? So abangan po natin ang magiging hakbangin ng DepEd under the Angara
administration. Sana ganito ang mga inisip ni Sara Duterte nung siya ay nagiging sekretary ng DepEd. Kung ito po ang inaatupag niya, sabi ko nga doon sa mga videos ko before, alam nyo, sa isang DepEd secretary, dapat magiging malikot ang utak mo dyan eh. Yung mag-isip ka ng paraan, paano ba ang dapat mong gawin. Tulad ng ganito, no? Alam nyo, bawat region, maraming paaralan na luma na. Dapat yun, binibisita at in-inspect, no? Kung ano po ang pangangailangan ng bawat region, no? So, yun ang tutugunan mo ng pansin at tulungan. Para nang sa ganun, darating man ang panahon, pag ikay tatakbo sa pinakamataas na posisyon, for sure, ibubuto ka ng taong bayan. Kasi, alam nyo, ang isang sekretary ng DepEd, parang isang presidente ng Pilipinas yan eh. Why? Kasi hawak mo ang sambayan ng Pilipino. Ika nga ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Diyan mo makikita kung paano kagaling ang iyong pamumuno, mga kababayan. Pairalin mo yung intelligent instinct mo sa the way na magiging yung masigasig ang iyong kagalingan sa pamumuno. Bisatahin mo yung mga bawat region na mga school building para makita mo ang pangangailangan. 'Di ba mga kababayan? 160K classroom shortage tutugunan ng DepEd private entities. Lumagda sa Education Secretary Sara Angara sa isang $1 million. Wow, grabe. $1 million mga kababaya o katambas ng 59 million at technical assistant agreement sa public-private partnership center upang magpatayo ng 15,000 silid-aralan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa darating na taon. Di ba, mga kababayan? Alam nyo, sinasuggest ko sa mga DDS, lagi kayong bumibisita sa mga website ng bawat ahensya ng gobyerno. Doon nyo makikita ang kanilang mga nagawa, no, para sa mamamayang Pilipino. So dahil dito mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo sa mga good news na mangyayari sa hinaharap sa anytime from now, next year or another year, hindi natin alam. So dahil dito mga bes, abangan po natin ang mga tawag dito, nabubulol ako, mga naglalakihang mga proyekto ng pamahalaan. Okay? So magandang umaga sa inyong lahat. Merry Christmas again. See you again guys on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.